Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 6, sa pintuang daan ng templo. Ang kabanatang ito ay batay sa Gawa Kapitulo 3, Gawa Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 31. Ang mga disipulo ni Kristo ay nagkaroon ng malalim na pakiramdam ng kanilang sariling kawalan, at sa kahihiyan at panalangin ay iniugnay nila ang kanilang kahinaan sa kanyang lakas, ang kanilang kamangmangan sa kanyang karunungan, ang kanilang hindi pagiging karapat-dapat sa kanyang katwiran, ang kanilang kahirapan sa kanyang walang ubos na kayamanan. Kaya't napalakas at nasangkapan, sila ay nag-alinlangan na huwag magpatuloy sa paglilingkod sa guro. Ilang sandali pagkatapos ng pagbaba ng banal na espiritu, at kaagad pagkatapos ng isang panahon ng time na pananalangin, sina Pedro at Juan, na umaakyat sa templo upang samamba, ay nakakita sa pintuang daan ng isang magandang pile, 40 taong gulang, na ang buhay, mula sa kanyang kapanganakan, ay isa sa sakit at kahinaan. Ang kapres-palad na lalaking ito ay matagal nang nagnanais na makita si Jesus, upang siya ay gumaling, ngunit siya ay halos walang magawa, at malayo sa pinangyarihan ng mga gawain ng dakilang manggagamot. Ang kanyang mga pagsusumamo sa wakas ay nagudyok sa ilang mga kaibigan na dalhin siya sa pintuan ng templo, ngunit pagdating doon, nalaman niyang ang isa na pinagtuunan ng kanyang pag-asa, ay inilagay sa isang malupit na kamatayan. Ang kanyang pagkabigo ay pumukaw ng pakikiramay ng mga taong nakaalam kung gaano katagal na siya nananabik na umaasa na mapagaling ni Jesus, at araw-araw ay dinadala nila siya sa templo, upang ang mga nagdaraan ay mahikayat ng awa na bigyan siya ng maliit na bagay upang maibsan ang kanyang sarili, gusto. Nang dumaan sina Pedro at Juan, humingi siya ng limos sa kanila. Ang mga alagad ay tumingin sa kanya ng may habag, at sinabi ni Pedro, "Tingnan mo kami," at pinakinggan niya sila, na umaasang tatanggap ng anuman sa kanila. At sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako." Habang ipinahayag ni Pedro ang kanyang kahirapan, ang mukha ng pile ay bumagsak, ngunit ito ay naging maliwanag na may pag-asa habang nagpatuloy ang apostol, "Ngunit ang nasa akin ay ibinibigay ko sa iyo, sa pangalan ni Hesukristo ng Nazareth ay bumangon ka at lumakad." At hinawakan niya siya sa kanang kamay, at itinaas, at pagdakay lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. At siya'y lumukso, at tumayo, at lumakad, at pumasok na kasama nila sa templo, na lumalakad, at tumatalon, at nagpupuri sa Diyos. At nakita ng buong bayan na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos, at kanilang nalalaman na siya nga ang nakaupo para sa limos sa pintuang maganda ng templo, at sila'y nanggapuspos ng pagkamangha at pagkamangha sa nangyari. At habang hawak ng pile na pinagaling si Pedro at si Juan, ang buong bayan ay nagsitakbuhan na magkakasama sa kanila sa portiko na tinatawag na portiko ni Solomon, na lubhang namangha. Namangha sila na ang mga alagad ay maaaring gumawa ng mga himala na katulad ng ginawa ni Jesus. Ngunit narito ang taong ito, sa loob ng 40 taon na isang walang magawang pile, ngayon ay nagagalak sa buong paggamit ng kanyang mga paa, walang sakit, at masaya sa paniniwala kay Jesus. Nang makita ng mga alagad ang pagkamangha ng mga tao, nagtanong si Pedro, "Bakit kayo nagtataka dito? O bakit kayo tumitingin sa amin, na para bang sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming pinalakad ang taong ito?" Tiniyak niya sa kanila na ang lunas ay ginawa sa pangalan at sa pamamagitan ng mga merito ni Jesus ng Nazareth, na binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Ipinahayag ng apostol, pinalakas ang taong ito, na inyong nakikita at nakikilala, oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya ay nagbigay sa kanya nitong sakdal na kagalingan sa harapan ninyong lahat. Malinaw na binanggit ng mga apostol ang malaking kasalanan ng mga Hudyo sa pagtanggi at pagpatay sa prinsipe ng buhay, ngunit sila ay nag-ingat na huwag mawalan ng pag-asa ang kanilang mga tagapakinig. "Inyong itinatwa ang banal at ang matuwid," sabi ni Pedro, "at hiniling na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao, at pinatay ang prinsipe ng buhay, na ibinanggan ng Diyos sa mga patay, kung saan kami ay mga saksi. At ngayon, mga kapatid, talastas ko na sa kamangmangan ay ginawa ninyo ito, gaya ng ginawa ng inyong mga pinuno. Ngunit yaong mga bagay, na ipinakita ng Diyos ng una sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng kanyang mga propeta, na si Kristo ay dapat magdusa, ay gayon niya natupad. Ipinahayag niya na ang banal na espiritu ay tumatawag sa kanila na magsisi at magbalik loob,
at tiniyak sa kanila na walang pag-asa ng kaligtasan maliban sa pamamagitan ng awa ng isa na kanilang ipinako sa krus. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Kayo nga ay mangagsisi, at mangagbalik loob, ang sigaw niya, upang ang inyong mga kasalanan ay mabura, kung kailan ang mga panahon ng kaginhawahan ay darating mula sa harapan ng Panginoon. Kayo ang mga anak ng mga propeta, at ng tipan na ginawa ng Diyos sa ating mga ninuno, na sinasabi kay Abraham, at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Sa inyo muna ang Diyos, nang ibangon ang kanyang anak na si Jesus, ay sinugo siya upang pagpalain kayo, sa pagtalikod sa bawat isa sa inyo sa kanyang mga kasamaan. Kaya ipinang-aral ng mga alagad ang muling pagkabuhay ni Kristo. Marami sa mga nakikinig ang naghihintay sa patotoong ito, at nang marinig nila ito ay naniwala sila. Dinala nito sa kanilang isipan ang mga salita na sinabi ni Kristo, at nanindigan sila sa hanay ng mga tumanggap ng Ebanghelyo. Ang binhi na itinanim ng tagapagligtas ay sumibol at nagbunga, habang ang mga alagad ay nagsasalita sa mga tao, ang mga saserdote, at ang kapitan ng templo, at ang mga seduso, ay nagsilapot sa kanila, na nagdadalamati sa kanilang pagtuturo sa mga tao, at sa pamamagitan ni Jesus ay ipinang-aral nila ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo ay kumalat ang mga pari sa malayo at malapit sa nagsisinungaling na ulat na ang kanyang katawan ay ninakaw ng mga disipulo habang natutulog ang Romanong bantay. Hindi katakataka na hindi sila nasisiyahan nang marinig nila sina Pedro at Juan na ipinangangaral ang pagkabuhay muli ng isa na kanilang pinaslang. Labis na napukaw ang mga seduso. Nadama nila na ang kanilang pinakamamahal na doktrina ay nasa panganib, at ang kanilang reputasyon ay nakataya. Ang mga nagbabalik loob sa bagong pananampalataya ay mabilis na dumarami, at kapwa ang mga pariso at mga seduso ay sumang-ayon na kung ang mga bagong berong ito ay hahayaan na hindi mapigil, ang kanilang sariling impluwensya ay mas nasa panganib kaysa noong si Jesus ay nasa lupa. Alinsunod dito, ang kapitan ng templo, sa tulong ng maraming seduso, ay dinakip sina Pedro at Juan, at inilagay sila sa bilangguan, dahil huli na ang araw na iyon upang sila ay suriin. Ang mga kaaway ng mga alagad ay hindi maaaring kumbensihin na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Masyadong malinaw ang ebidensya para pagdudahan. Gayunpaman, pinatigas nila ang kanilang mga puso, tumangging magsisi sa kakilakilabot na gawa na kanilang ginawa sa pagpatay kay Jesus. Ang sagaan ng ebidensya na ang mga apostol ay nagsasalita at kumikilos sa ilalim ng pagkasi ng Diyos ay ibinigay sa mga tagapamahalang Hudyo, ngunit matatag nilang nilabanan ang mensahe ng katotohanan. Si Kristo ay hindi dumating sa paraang inaasahan nila, at kahit minsan ay nakumbinsi sila na siya ang anak ng Diyos, ngunit pinigilan nila ang pananalig, at ipinako siya sa krus. Sa awa ay binigyan sila ng Diyos ng karagdagang ebidensya, at ngayon ay binigyan sila ng isa pang pagkakataon na bumaling sa Kanya. Ipinadala niya ang mga disipulo upang sabihin sa kanila na pinatay nila ang prinsipe ng buhay, at sa kakilakilabot na paratang ito ay binigyan niya sila ng isa pang tawag sa pagsisisi. Ngunit sa pakiramdam na ligtas sa kanilang sariling katwiran, tumanggi ang mga berong Hudyo na aminin na ang mga lalaking paratang sa kanila ng pagpapako kay Kristo sa krus ay nagsasalita sa pamamagitan ng patnubay ng banal na espiritu. Nang italaga ang kanilang sarili sa landas ng pagsalungat kay Kristo, ang bawat kilos ng paglaban ay naging karagdagang insentibo sa mga pari upang ituloy ang parehong landasin. Lalong naging determinado ang kanilang pagmamatigas. Ito ay hindi na sila ay hindi maaaring magbunga, kaya nila, ngunit hindi. Hindi nag-iisa dahil sila ay nagkasala at karapat-dapat sa kamatayan, hindi nag-iisa dahil pinatay nila ang anak ng Diyos, na sila ay nahiwalay sa kaligtasan, ito ay dahil armado sila ng kanilang sarili ng pagsalungat sa Diyos. Patuloy nilang tinanggihan ang liwanag at pinigilan ang paniniwala ng Espiritu. Ang impluwensyang kumokontrol sa mga anak ng pagsuwe ay gumawa sa kanila, na humantong sa kanila na abusuhin ang mga tao kung saan gumagawa ang Diyos. Ang masamang hangarin ng kanilang paghihimagsik ay pinatindi ng bawat sunod-sunod na pagkilos ng paglaban sa Diyos at ng mensaheng ibinigay niya sa kanyang mga lingkod na ipahayag. Araw-araw, sa kanilang pagtanggi na magsisi, muling naghimagsik ang mga pinunong Hudyo, na naghahanda na anihin ang kanilang inihasik. Ang puot ng Diyos ay hindi ipinahahayag laban sa mga hindi nagsisisi na makasalanan dahil lamang sa mga kasalanan na kanilang nagawa, ngunit dahil,
Kapag tinawag upang magsisi, pinili nilang magpatuloy sa paglaban, inuulit ang mga kasalanan ng nakaraan bilang pagsuway sa liwanag na ibinigay sa kanila. Kung ang mga pinunong Hudyo ay nagpasakop sa mapanghikayat na kapangyarihan ng banal na espiritu, sila ay napatawad, ngunit determinado silang huwag sumuko. Sa parehong paraan, ang makasalanan, sa pamamagitan ng patuloy na pagtutol, ay inilalagay ang kanyang sarili kung saan hindi siya maimpluwensyahan ng banal na espiritu. Sa araw pagkatapos ng pagpapagaling sa Pile, sina Annas at Caiaphas, kasama ang iba pang mga dignitaryo ng templo, ay nagpulong para sa paglilitis, at ang mga bilanggo ay dinala sa kanila. Sa mismong silid na iyon at sa harap ng ilan sa mismong mga lalaking iyon, kaiyahiyang itinanggi ni Pedro ang kanyang Panginoon. Ito ay dumating ng malinaw sa kanyang isip nang siya ay humarap para sa kanyang sariling pagsubok. Nagkaroon na siya ng pagkakataon na tabyusan ang kanyang kaduwagan. Yaong mga naruroon na nakaalaala sa bahaging ginawa ni Pedro sa paglilitis ng kanyang guro, ay nambobola sa kanilang sarili na maaari na siyang matakot sa banta ng pagkakulong at kamatayan. Ngunit ang Pedro na tumanggi kay Kristo sa oras ng kanyang pinakamalaking pangangailangan ay mapusok at may tiwala sa sarili. Malawak na naiiba sa Pedro na dinala sa harap ng Sanhedrin para sa pagsusuri. Mula sa kanyang pagkahulog siya ay napagbagong loob. Hindi na siya mapagmataas at mayabang, kundi mahinhin at walang tiwala sa sarili. Siya ay napuspos ng banal na espiritu, at sa tulong ng kapangyarihang ito ay nagpasya siyang alisin ang mantsa ng kanyang apostasya sa pamamagitan ng paggalang sa pangalan na minsan niyang itinakwil. Hanggang ngayon ay iniiwasan ng mga pari na banggitin ang pagpapako sa krus o ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit ngayon, bilang katuparan ng kanilang layunin, napilitan silang magtanong sa akusado kung paano nagawa ang pagpapagaling sa lalaking walang lakas. Sa anong kapangyarihan, o sa anong pangalan, ginawa mo ito? Tanong nila, sa banal na katapangan at sa kapangyarihan ng Espiritu, walang takot na ipinahayag ni Pedro, alamin ninyong lahat, at ng buong bayang Israel, na sa pangalan ni Hesukristo ng Nazareth, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maging sa pamamagitan niya ay nakatayong buo ang taong ito sa harap ninyo. Ito ang batong itinakuwil ninyong mga tagapagtayo, na naging ulo ng sulok. At walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, na ating ikaligtas. Ang matapang na pagtatanggol na ito ay nagpasindak sa mga pinunong Hudyo. Inakala nila na ang mga alagad ay dadaig sa takot at kalituhan kapag dinala sa Sanhedrin. Ngunit, sa halip, ang mga saksing ito ay nagsalita tulad ng sinabi ni Kristo, na may nakakumbinsi na kapangyarihan na nagpatahimik sa kanilang mga kalaban. Walang bakas ng takot sa tinig ni Pedro nang ipahayag niya ang tungkol kay Kristo, ito ang batong itinakuwil ninyong mga tagapagtayo, na naging ulo ng panulok. Gumamit dito si Pedro ng isang talinghaga na pamilyar sa mga pari. Ang mga propeta ay nagsalita tungkol sa itinakwil na bato, at si Kristo mismo, na nagsasalita sa isang pagkakataon sa mga saserdote at matatanda, ay nagsabi, hindi ba ninyo nabasa kailanman sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ay siya ring naging ulo ng panulok, ito ang gawan ng Panginoon. At ito ay kahanga-hanga sa ating mga mata, kaya't sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, at ibibigay sa isang bansang nagbubunga ng mga bunga nito. At sino mang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, datapwat kung kanino man ito malaglag, ay dudurugin siya hanggang sa pulbos. Mateo Kapitulo 21 versikulo 42 hanggang 44. Habang nakikinig ang mga saserdote sa walang takot na mga salita ng mga apostol, nakilala nila sila, na sila ay kasama ni Jesus. Tungkol sa mga disipulo pagkatapos ng pagbabagong anyo ni Kristo ay nasusulat na sa pagtatapos ng kamanghamanghang tanawing iyon, wala silang nakitang sinuman, maliban kay Jesus lamang. Mateo Kapitulo 17 versikulo 8. Si Jesus lamang, sa mga salitang ito ay nakapaloob ang lihim ng buhay at kapangyarihan na nagmarka sa kasaysayan ng unang simbahan. Nang unang marinig ng mga disipulo ang mga salita ni Kristo, nadama nila ang kanilang pangangailangan sa Kanya. Hinanap nila, natagpuan nila, sinundan nila siya. Sila ay kasama niya sa templo, sa hapag, sa gilid ng bundok, sa parang. Sila ay bilang mga mag-aaral na may guro, araw-araw na tumatanggap mula sa kanya ng mga aral ng walang hanggang katotohanan. Pagkatapos ng pag-akyat ng tagapagligtas,
ang pakiramdam ng banal na presensya, puno ng pagmamahal at liwanag, ay nasa kanila pa rin. Ito ay isang personal na presensya. Si Jesus, ang tagapagligtas, na lumakad at nakipag-usap at nanalangin kasama nila, na nagpahayag ng pag-asa at kaliwan sa kanilang mga puso, ay, habang ang mensahe ng kapayapaan ay nasa kanyang mga labi, ay kinuha mula sa kanila patungo sa langit. Nang tanggapin siya ng karo ng mga anghel, ang kanyang mga salita ay dumating sa kanila, "Narito, ako ay sumasa iyo palagi, hanggang sa wakas." Mateo Kapitulo 28 versikulo 20. Siya ay umakyat sa langit sa anyo ng sangkatauhan. Alam nila na siya ay nasa harapan ng trono ng Diyos, ang kanilang kaibigan at tagapagligtas pa rin, na ang kanyang mga pakikiramay ay hindi nagbabago, na siya ay makikilala magpakailanman kasama ng naghihirap na sangkatauhan. Alam nila na inihaharap niya sa Diyos ang merito ng kanyang dugo, na ipinapakita ang kanyang sugatang mga kamay at paa bilang pag-alaala sa halagang ibinayad niya para sa kanyang mga tinubos, at ang kaisipang ito ay nagpalakas sa kanila upang matiis ang kadastaan alang-alang sa kanya. Ang kanilang pagkakaisa sa kanya ay mas malakas ngayon kaysa noong siya ay kasama nila ng personal. Ang liwanag at pag-ibig at kapangyarihan ng isang nananahan na Kristo ay sumikat sa pamamagitan nila, kaya't ang mga tao, na nagmamasid, ay namangha. Inilagay ni Kristo ang kanyang tatak sa mga salitang sinabi ni Pedro sa kanyang pagtatanggol. Malapit sa tabi ng disipulo, bilang isang nakakumbinsi na saksi, ay nakatayo ang lalaking napakahimalang pinagaling. Ang hitsura ng taong ito, ilang oras bago ang isang walang magawang pilate, ngunit ngayon ay naibalik sa kagalingan ng kalusugan, ay nagdagdag ng bigat ng patuto sa mga salita ni Pedro. Natahimik ang mga pari at pinuno. Hindi nila nagawang pabulaanan ang sinabi ni Pedro, ngunit determinado silang itigil ang pagtuturo ng mga alagad. Ang pinakamatinding himala ni Kristo, ang muling pagkabuhay kay Lazaro, ay nagbuklod sa determinasyon ng mga pari na alisin sa mundo si Jesus at ang kanyang mga kamangha-manghang gawa, na mabilis na sumisira sa kanilang impluwensya sa mga tao. Ipinako nila siya sa krus, ngunit narito ang isang nakakumbinsi na patunay na hindi nila inihinto ang paggawa ng mga himala sa kanyang pangalan, ni ang pagpapahayag ng katotohanan na kanyang itinuro. Ang pagpapagaling ng Pile at ang pangangaral ng mga apostol ay pumuno sa Jerusalem ng pananibik. Upang itago ang kanilang kalituhan, ang mga saserdote at mga pinuno ay nag-utos na alisin ang mga apostol, upang sila ay makapagsanggunian sa kanilang sarili. Sumang-ayon silang lahat na walang kabuluhan ang pagtanggi na gumaling na ang lalaki. Masaya sana nilang tinakpan ang himala sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, ngunit ito ay imposible, sapagkat ito ay ginawa sa buong liwanag ng araw, sa harap ng maraming tao, at nakarating na sa kaalaman ng libo-libo. Nadama nila na ang gawain ng mga disipulo ay dapat itigil kung hindi ay magkakaroon si Jesus ng maraming tagasunod. Ang kanilang sariling kahihiyan ay kasunod, dahil sila ay mapapatunayang nagkasala sa pagpatay sa anak ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanilang pagnanais na lipulin ang mga alagad, ang mga pari ay hindi nang ahas na gumawa ng higit pa sa pagbabante sa kanila ng pinakamatinding parusa kung sila ay patuloy na magsalita o gumawa sa pangalan ni Jesus. Muli silang tinawag sa harap ng Sanhedrin, at inutusan silang huwag magsalita o magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sina Pedro at Juan, "Kung tama sa paningin ng Diyos na makinig sa inyo ng higit kaysa sa Diyos, hatulan ninyo. Sapagkat hindi namin maaaring hindi sabihin ang mga bagay na aming nakita at narinig." Ikinalulugod sana ng mga saserdote na parusahan ang mga lalaking ito dahil sa kanilang hindi natitinag na katapatan sa kanilang sagradong tungkulin, ngunit natatakot sila sa mga tao, sapagkat niluwalhati ng lahat ng tao ang Diyos dahil sa nangyari. Kaya, sa paulit-ulit na pagbabanta at pag-uutos, ang mga apostol ay pinalaya. Habang si Pedro at si Juan ay mga bilanggo, ang ibang mga alagad, na nalalaman ang masamang hangarin ng mga Hudyo, ay nanalangin ng walang tigil para sa kanilang mga kapatid, sa takot na ang kalupitan na ipinakita kay Kristo ay maaaring maulit. Nang makalaya ang mga apostol, hinanap nila ang iba pang mga alagad at iniulat sa kanila ang resulta ng pagsusuri. Malaki ang kagalakan ng mga mananampalataya, sila'y nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos ng magkakaisa, at nagsabi, "Panginoon, Ikaw ay Diyos, na gumawa ng langit, at ng lupa, at ng dagat, at ng lahat ng nandoon, na sa pamamagitan ng bibig ng iyong lingkod na si David ay nagsabi, bakit nanggagalit ang mga pagano,
at ang mga tao ay nag-iisip ng mga walang kabuluhang bagay. Ang mga hari sa lupa ay nagsitindig, at ang mga pinuno ay nagpipisan laban sa Panginoon, at laban sa kanyang Kristo. Sapagkat sa katotohanan laban sa iyong banal na anak na si Jesus, na iyong pinahiran, maging si Herodes, at si Poncio Pilato, kasama ng mga Gentil, at ng mga tao ng Israel, ay nangagkatipon, upang gawin ang anumang ipinasya ng iyong kamay at ng iyong payo noon na gawin. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga pagbabanta, at ipagkaloob mo sa iyong mga lingkod, na sa buong katapangan ay kanilang masabi ang iyong salita, sa pamamagitan ng pag-uunat ng iyong kamay upang magpagaling, at upang ang mga tanda at mga kababalaghan ay magawa sa pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Ang mga alagad ay nanalangin na ang higit na lakas ay maibigay sa kanila sa gawain ng ministeryo, sapagkat nakita nilang makakaharap nila ang parehong tiyak na pagsalungat na naranasan ni Kristo noong nasa lupa. Habang ang kanilang nagkakaisang panalangin ay umaakyat sa langit ng may pananampalataya, dumating ang sagot. Ang lugar kung saan sila nagtitipon ay nayanig, at sila ay muling pinagkalooban ng banal na espiritu. Napuno ng lakas ng loob ang kanilang mga puso, muli silang humayo upang ipahayag ang salita ng Diyos sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ay nagpatotoo ang mga apostol tungkol sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus, at kahangahangang pinagpala ng Diyos ang kanilang mga pagsisikap. Ang alituntunin kung saan ang mga disipulo ay nanindigan ng walang takot bilang tugon sa utos na huwag nang magsalita pa sa pangalan ni Jesus, ipinahayag nila, kung tama sa paningin ng Diyos na makinig sa inyo ng higit kaysa sa Diyos, hatulan ninyo, ikaw. Ay ang parehong na ang mga tagasunod ng Ebanghelyo ay nagpupumilit na panatilihin sa mga araw ng Reformasyon. Noong 1529, ang mga prinsipe ng Aleman ay nagtipon sa Diet of Spires, ipinakita ang utos ng emperador na naghihigpit sa kalayaan sa relihiyon, at nagbabawal sa lahat ng karagdagang pagpapakalat ng mga reformang doktrina. Tila ang pag-asa ng mundo ay malapit ng masira. Tatanggapin kaya ng mga prinsipe ang utos. Dapat bang patayin ang liwanag ng Ebanghelyo mula sa karamihang nasa kadiliman pa rin? Nakataya ang malalaking isyo para sa mundo. Yaong mga tumanggap sa binagong pananampalataya ay nagpulong, at ang kanilang nagkakaisang desisyon ay, itakwil natin ang kautosang ito. Sa usapin ng Budi ang karamihan ay walang kapangyarihan, Merle Dobbin, History of the Reformation, B. 13, Cab. 5. Ang prinsipyong ito sa ating panahon ay matatag na pinananatili. Ang bandila ng katotohanan at kalayaang panrelihiyon na itinaas ng mga nagtatag ng simbahan ng Ebanghelyo at ng mga saksi ng Diyos sa nakalipas na mga siglo mula noon, ay, sa huling labanang ito, ay ipinagkatiwala sa ating mga kamay. Ang responsibilidad para sa dakilang kaloob na ito ay nakasalalay sa mga taong biniyayaan ng Diyos ng kaalaman sa kanyang salita. Dapat nating tanggapin ang salitang ito bilang pinakamataas na awtoridad. Dapat nating kilalanin ang pamahalaan ng tao bilang isang ordinansa ng banal na paghirang, at ituro ang pagsunod dito bilang isang sagradong tungkulin sa loob ng lehitimong saklaw nito. Ngunit kapag ang mga pag-aangkin nito ay sumasalungat sa mga pag-aangkin ng Diyos, dapat nating sundin ang Diyos kaysa sa tao. Ang salita ng Diyos ay dapat kilalanin bilang higit sa lahat ng batas ng tao. Ang, ganito ang sabi ng Panginoon, ay hindi dapat itabi para sa isang, ganito ang sabi ng simbahan, o isang, ganito ang sabi ng Estado. Ang korona ni Kristo ay itataas sa itaas ng mga dayadima ng mga makalupang makapangyarihan. Hindi tayo kinakailangang lumaban sa mga awtoridad. Ang ating mga salita, sinasalita man o nakasulat, ay dapat na maingat na isaalang-alang, baka mailagay natin ang ating sarili sa talaan bilang pagbigkas ng kung saan ay magmumukha tayong antagonistic sa batas at kaayusan. Hindi tayo dapat magsabi o gumawa ng anumang bagay na hindi kinakailangang isara ang ating landas. Dapat tayong sumulong sa pangalan ni Kristo, na nagtataguyod ng mga katotohanang ipinagkatiwala sa atin. Kung pinagbabawalan tayo ng mga tao na gawin ang gawaing ito, maaari nating sabihin, tulad ng ginawa ng mga apostol, kung tama sa paningin ng Diyos na makinig sa inyo ng higit kaysa sa Diyos, hatulan ninyo. Sapagkat hindi namin maaaring hindi sabihin ang mga bagay na aming nakita at narinig. Dito nagtatapos ang Kabanata 6. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV.
Maraming salamat po.